Pinsan Kalyada. Hello mga kalingap, isang mainit na tanghali po sa inyong lahat. At yan, kung bago pa lang po kayo sa aking YouTube channel, ako po si Vincent Calyada. Paki-like and share po nitong video ito para mapalawak pa po natin ang pagtulong po sa mga taong nangangailangan. At huwag niyo pong kalimutan na pindutin po notification bell para lagi po yung updated po sa aking mga bagong uploads. At please po don't skip ads kasi malaking bagay po yan sa pantulong po natin sa mga taong nangangailangan. So ngayon mga kalingap ay nandito tayo kay Jelay para kamustahin po siya ulit. At yan, maraming salamat po sa lahat na nagsusuporta dito kay Jelay. At ayan, tingnan natin kung nandito din po yung kanyang tatay, para makausap din po natin. So tara mga kalingap, punta na po natin. Ayan mga kalingap, tao po! Tao po! Ay, hello, andito si Jelay. Hello Jelay. Ang gandang tanghali. Yan, upo ka dyan Jelay. Ano si nanay, nay? Ay, hello nay, grabe. Ano nay, kamusta? Tuluan ba ka kagabi? Maulan? Ay, po, 2 araw, magkapagpali, Yes po. limas. Tara, dito tayong kwentuhan. So, yan mga kalingap, at nandito. Ito pala yung mga anak ni nanay. Ang gaganda. So, by the way magpapakilala ako. Ang kilala ko lang dito si Jelay at saka si nanay. So, ako si Vincent Calyada, isang charity vlogger mula sa Team Kalingap. At yan, nay, ito yung pinakapanganay. Opo. Anong pangalan mo, ate? Jasmine. Jasmine. Ikaw? Jenny po. Jasmine, Janine, Jelay. Puro letter J. Ano po? So, saan mo po kinuha nanay yung mga para mga... Ano ko lang kasi nagsimula kasi ito sa letter J. Tatay ko kasi nagpangalan. Kaya sabi ko, inisip ko, lahat na lang sila letter J na lang. Para maganda pong So, by the way, yan. Jasmine, kamusta ka? Okay lang. Okay lang. Nag-aaral ka ba? Okay. So, anong grades mo na sa Anong year mo na pala? Mga second year po. Second year college. Anong course mo? Basta saan po. Business at kamusta naman ang pag-aaral mo ngayon? Okay naman po. Nakakasurvive. Okay naman, nakakasurvive. So, paano mo nasabing nakakasurvive? So, kapag sinabi kasing nakakasurvive, parang maraming pagsubok na dumarating. Paano mo nasabing nakakasurvive? Ano yung mga ginagawa mong paraan para mag-survive mo yung pag-aaral mo? Ano po, iniisip ko na lang kahit mahirap, Iniisip mo na kahit mahirap, kayang masolusyonan. kaya masolusyonan. The best yun, Jasmine. Tama yan. Dapat kasi sa isang tao na kahit mahirap, patuloy lang tayong lumaban sa buhay. Kasi walang pagsubok na hindi kaya nating lampasan. Diba? So yung mga nangyayari sa buhay mo, kapag nalampasan mo yan at nakapagtapos ka ng pag-aaral, magiging kang successful. Gawin mo inspirasyon itong nangyayari sa inyong buhay. Yung kahirapan ba? Yung sakripisyo ng bawat magulang nyo. Gawin yung motivation, inspirasyon, para makuha yung pangarap nyo sa buhay. So, business ad ka pala, Jasmine. Para kanino mo inaalay lahat ng sakripisyo mo? Kailangan ko. Kala mama at papa mo. So, sa ngayon, Jasmine, nakikita mo yung kalagayan ninyo. Paano mo siya naiintindihan at paano mo naunawaan na ganito lang yung buhay niyo. Nagdarasal na lang po ko na sana makaahon po ako. Nagdarasal ka na sana makaahon kami. Tama yun. Always remember, nandiyan ang ating Panginoon. Nakagabayan sa atin. Napipil kita yung gusto mong sabihin. So may nasabi si mama mo sa akin na, ayun, this coming Monday, enrollan nyo. At nag-iisip ka kung paano ka makapag-enroll. Dahil, yun nga, tapos ang magulang mo. So ano yung paraan na ginagawa mo sa ngayon? Iniintindi ko na lang po kung saan ako mahirap. Iniintindi mo kasi alam mo mahirap. Napakaunaway nanay yung mga anak mo. Sige. Okay lang yan, Jasmine. Ba't naiyak ka? Hindi, okay lang yan. Gusto kong malaman bakit. Ba't naluluwa ka? Sa dala ba ng problema? Okay lang yan, Jasmine. Okay lang na ilabas mo yung iyak mo kasi parang, syempre, pangit yung may problema ka na kinikintin mo Mas lalo ko niya mai-stress, madi-depress. Mas better na iiyak mo yan. Makawala ba yung problema na yan?
Tsaka lagi mo tatandaan, Jasmine, ang problema hindi tinatambayan, hindi ini-stayan. Lagpasan mo lang, ano? So, ayan, by the way, nice meeting you. Okay lang ba na itong video ito, ano mo ba sa YouTube, sa Facebook, kasi dito ako kumukuha, okay lang. So, ikaw naman, Jasmine. Ay, Jasmine, Janine pala. Grabe, ang ganda ng pangalan ni nanay. Parang magkakambal lang. So, ikaw naman, Janine, kamusta ka? Ayos lang. Ayos lang. So, ilang taon ka na pala, Janine? 17. 17. So, ikaw, nag-aaral ka ba? Hindi na. Bakit di ka nag-aaral? Tapos po. Tapos, so, ikaw na lang yung nagsakripisyo. Ba't nagsakripisyo ka? Dahil hindi kayang sabay-sabayin. So, ayan. May ganyan talaga nanay sa mga anak, ano, na nagsasakripisyo para yung pangarap ng kapatid ko. Kumbaga, yung pangarap ko sa kapatid ko na lang. Bakit mas ginusto mo yung ganun, Janine? Na ibigay mo yung pangarap mo para sa mga kapatid mo? Gusto mo ba matupad yung mga pangarap nila? Opo. Kaya ikaw nagsakripisyo. Napakabuti din na ate. So, ikaw naman, Jelay. Anong masasabi mo sa ate mo na si Janine? Na, ayan, nakita mo, siya yung nagsakripisyo para sa inyo na tos-tosan lang lamang yung pag-aaral ninyo. Kasi hindi kaya ng both parents nyo. Ano yung masasabi mo sa kanya? Maraming salamat po sa inyo na, ayun, wala akong masabi. Ayan, wala masabi si Jelay. So, ayan. May tanong ulit ako sa Jasmine, okay lang? So, ikaw, Jasmine, after mo makapagtapos ng pag-aaral, ano yung una mong gagawin sa buhay mo? Na kapag meron ka ng trabaho, natapos ka na mag-aaral na ba? May trabaho ka na. Anong una mong gagawin? Ano, tutulungan ko po sila muna. Kung tulungan mo sila mama mo. At sana, yan din yung gusto kong marinig. Yan yung gusto kong makita. Kumbaga, tulungan mo both parents mo. Kasi sila, papunta na sila sa pag-senior, sa pagtanda. Tayo naman yung papunta sa mga edad nila. Kumbaga, doon tayo mas kailangan ng ating magulang. Tama yun na sabi mo na tutulungan mo sila at huwag ka muna mag-asawa. Kasi ikaw yung inaasahan din ng mga kapatid mo. Kasi sila mama mo, kumbaga, darating na sila sa pagtanda. Kumbaga, hirap na sila magtrabaho, hirap na sila kumita ng pera. Kumbaga, ikaw na yung kikita ng pera para tulungan mo yung mga kapatid mo maiiwan na hindi na kayang pag-aralin ng magulang mo. At sana huwag ka magsawa na tulungan sila, no? Okay. So, ikaw naman, Ate Janine. Naiyak si Ate Janine. Okay lang yan. Gusto mo pa bang mag-aral? Opo. Gusto mo pa. So, kung magkakaroon lang ng pagkakataon na magkaroon kayo ng income na pera, kumbaga, gusto mong mag-enroll ulit. Anong grade or year mo na dapat ngayon? Grade 10. So, may pagkakataon pa. Janine. Hindi naman habang buhay, ganyan ka na lang. Kumbaga, pagsubok lang yun ng mga nangyayari sa atin. Pero dapat, kayanin, labanan. Gusto mo talagang mag-aaral. Opo. Anong gusto mong course na kunin? Nursing po. Gusto mo maging nursing. Hayaan mo, na kapag meron pong biyaya, nanay, Jasmine, Janine, Jelay, dadalhin ko dito para sa inyo. Ba't labis ang pagluwa ba? May gusto ko bang sabihin sa akin? Wala. Nararamdaman mo lang yung ganitong sitwasyon. Nahirap talaga kayo. Okay lang yan na may labas yung ganyan naiiyak. Nadadala na ako sa inyo. Ramdam ko yung ganyang kahirapan. Kasi kami nung panahon, ito mama ko, papa ko hindi ko kinakaya kung anong trabaho ng magulang ko. Mama ko isang manicurista. Papa ko isang sepulturero. Naglilibing ng patay pero hindi ko pinahiya yung nanay. Dahil alam ko marangal na trabaho yun. At doon kami binubuhay ng magulang ko. Magala ka sa pag-iyak mo. Pili ko yung gusto mo sabihin. Gusto mo pang makapag-aral, di ba? At sana mayroong tumulong na ibiyayan doon natin.
Nay, ikaw Nay, ano pong masasabi mo Nanay sa tatlong mong dalaga na nandito sa harapan ko na ang babait Nanay, ano pong masasabi mo sa kanila? Ano, pagpatuloy lang nila yung pagiging mabait nila. Saka, magkaroon silang mabuti. Ate Janine, kung may pagkakataon na makapag-aral ka, mag-aral ka mabuti. Nadadala na ako sa iyo niya. Yan. Tama yun, sinabi ni Nanay. Kasi may ganito na talagang sitwasyon eh. Minsan, akala natin, napapanood lang natin sa pelikula na may nagsasakripisyo para matupad lang pangarap ng kapatid ko. Pero nangyayari pala sa totoong buhay. Ito yun, parang sa inyo. Pero gaya ng sabi ni mama mo, gaya ng sabi ko, may pagkakataon pa, Janine, pag-aral ka. At yun nga, naniniwala ka ba makakapag-aral ka ulit? Yan, laging keep believing lang na keep fighting, mga ganun bagay. At always remember, nandiyan ang ating Panginoon. Dasal lang kayo na may biyayang dumating. So, ito, Ate Jasmine, ano ang tanging kahilingan mo? Makapagtapos po ako ng pag-aaral. Sana po may tumulong na sa pang-tuition ko para po matuloy-tuloy ko po yung pag-aaral ko. Dahil po sa kahirapan nila ma'am. Grabe, nakaka-touch yung naiiyak din si Jasmine. Gusto mo may tumulong sa inyo, Jasmine, para sa pang-tuition mo. Kasi sabi mo, kahirapan, yun nga, kakarampot ang kinikita ng mister niyo po, Nanay. So, ayan, tayaan mo. Ate Jasmine, naniniwala ako na may darating na biyaya para sa pamilya niyo. Amen. So, ayan, Ate Janine. Ikaw, Ate Janine, ano ang tayong kahilingan mo? Sana po makapag-aaral po ako ng mabuti. Sana po may magtulong po sa akin. Dahil po sa kahirapan, nagtigil po ako. Dahil sa kahirapan, kasi nagtigil ka. So, ayan. Ayan nyo. May biyayang darating. Naniniwala ako dyan. Mabait si Lord eh. Gumagawa ng paraan ng ating Panginoon na matagal man ang proseso at darating dyan. So, ayan. Nakakatuwa at talagang desidido pa yung mag-aral. So, Ate Jelay, anong tayong kahilingan mo? Sana po may tumulong po sa aming pag-aral namin and sana rin po na may umanilin po dito sa bahay namin. Kasi po nakarampot lang po yung sinasabi ng papa. So, hayaan nyo na kapag may dumating na biyaya, dadaling ko dito na eh. So, sa ngayon lang, ang may bibigay ko lang sa inyo, ito lang kaya muna talaga ni Kuya Vincent. Talagang hindi pa kaya ni Kuya Vincent makipagsabayan makapagbigay ng malaki. So, ayan, Ate Janine, ganyan na ito. Para meron kayong pambili, pang ulam, So, ngayon, nagtinda po pala kayo ng isda ngayon. Wow! Ayos. Tama yan, tuloy-tuloy lang. Kamusta naman po sa pagbibusiness ninyo ng isda, Nanay? Okay naman po. Naman na yun. Mabenta naman. Mabinta po kasi maulan eh, Natitirahan kami pang ulam-ulam naman na namin. Okay. So, ayan. At sana yung mga sinabi nyo sa akin na sa pag-aaral ay tuparin ninyo, Dahil ito lang simpleng payo pero napaka-importante. Napakahalaga ng edukasyon, tandaan niyo. Huwag kayong magpadala sa kahirapan, Kahit nahihirapan na kayo, gawin yung inspirasyon. Kasi gusto niyo makapag? Yan. Kaya dapat lahat ng nangyayari sa buhay ninyo, gawin mong inspirasyon, Huwag niyo muna isipin yung makagala kayo, makapunta kayo sa ganitong lugar, Kasi pag nakapagtapos kayo, nag-i-income na kayo, may pera na kayo. Lahat ng gusto niyo, mapupunta niyo. Sa ganitong edad kasi, lagi niyo kasing tatandaan. Lagi niyo tatandaan ang kalagaan ng edukasyon, Kaya laging, Nay. Kaya laging, kung napapanood niyo pa lagi ang vlog ko sa mga kabataan, laging
pinopokus ko sila sa edukasyon. Kasi yun lang ang pag-asa nila eh. Makatapos sila. Makapagtapos ng pag-aaral. So, ayan, Ate Jasmine, Ate Janine, nice meeting you, At sa next vlog, sana mapaunlakan niyo ulit ako na ma-vlog kayo ulit, Okay lang? Ayan. So, ayan nanay, ako uuwi na para makapagpahinga. At pandalawa ko na kayong vlog today. So, sana po napasaya ko kayo kahit sa simpleng bagay lang po na naibigay ko. Yun lang muna talaga nanay ang kaya ko kasi dumaraan din pa ako sa napakahirap na sitwasyon. Pero alam ko darating din ang pagkakataon para sa akin. At kapag dumating naman yung pagkakataon para sa akin, isa din po kayo sa mga babalikan ko para matulungan ko po. Para mabago din ang buhay niyo po. Yan, basta lang tayo, keep believing, keep fighting. At saka laging tatandaan andyan ang ating Panginoon. Yan. Lagi kayo magdadasal kayo ng tatlong dalaga ha. Ikaw din ay, siyempre ikaw din po. So yan, God bless po sa inyong lahat. At mag-iingat kayo palagi Maraming salamat po, Kuya Vincent. Sige, God bless po. Bye-bye na sa inyo.